Magandang umaga mga kapatid, mga kapuntos, at kumusta po kayo? Galing pa tayo ng misa sa kabundukan sa La Victoria at sa Lantang Elementary School dahil every year bibisitahin natin 2 beses yung eskwelahan sa pagsimula at panghuli na bahagi sa semester from the main town. So pagkatapos dito, pupunta naman tayo sa office natin at ang dami nang naghihintay doon. At bago tayo punta sa office, magbigay tayo ng kaunting sharing dito sa ating live sa Facebook page natin at sa YouTube channel natin. At patuloy kayong mag-subscribe sa ating YouTube channel sa hindi pa nakasubscribe dahil ang dami nating diskusyon doon at dami nating sinishare na mga karanasan at mga salita ng Diyos at sa banal na aral ng ating simbahan upang tayo po ay magabayan sa pagpatuloy sa pagsunod ng ating Panginoong Hesukristo dito sa mundong ito. At kita-kita po tayo sa sa Davao City, sa Turil. Bibisita po tayo sa Turil this coming September 26 po. At excited na po ako na makasama ko kayo sa mga Davawin nyo. And I hope na normal yung panahon para makabisita na tayo dyan at marami tayong ma-empower na mga pamilya at buong bayan ng Diyos. Noong isang araw mga kapatid, pumunta po tayo sa Baclayon, Bohol. At nagdaos tayo ng misa na binamas doon. At merong isang babae na lumapit sa atin. Isang babae na lumapit sa atin. At sabi niya sa akin, "Father, tulungan mo naman ako. Dahil yung kapatid ko ay nawala sa sarili. At nagtantrum na. Ginawa na namin halos lahat, Father. Pero grabe yung reaksyon niya. Grabe yung pagbabago sa kanyang ugali. At meron siyang iniindang karamdaman na walang lunas." Yun ang sabi niya. So, dinala niya sa harapan natin. At nung lumapit sa ating harapan, dahil hindi ako nag-deliverance doon, nag-bless lang ako, no? So, pupunta ka sa pare. Every time pupunta ako sa lugar at may sakit at lapit sa atin, bubulungan ko lang yon. Go to your priest, receive the sacrament of healing. Go to the sacrament of confession, because sacrament of confession is greater than any rituals because it is sacrament. Receive the sacrament of confession. Nung sinabihan ko siya, receive the sacrament of confession, nag-react na agad. Grabe yung reaksyon niya. Nanginginig at natumba. At sabi ko sa kanyang kapatid, punta kayo this coming Thursday. Dahil i-empower natin yung buong pamilya ninyo through catechism. And then, para malaman ninyo yung kahalagaan ng sacrament, punta kayo sa office natin. So, siguro nandito sila ngayon. Nandun sila sa office. Baka nandun sila ngayon sa office natin, mga kapatid. Merong spiritual harassment yung kapatid niya. Dahil sa pag-bless ko sa kanya at pagbulong, go to the priest and receive the sacrament of grace. Grabe yung reaksyon, mga kapatid. Na natutumba na. Itong ganitong mga pangyayari ay kailangan nila ma-renounce yung mga occult involvement nila, yung mga non-Catholic gifts nila
na natanggap na seemingly from the Holy Spirit but it is not from the Holy Spirit, dapat nila ma-renounce. So yan ang nangyari, mga kapatid. At sabi ng kanyang kapatid na, sige Father, pupunta kami. So this day, atin yun ma-examine kung doble yung reaction niya. Partially, meron talaga siyang spiritual harassment base sa ginagawa nating diagnose. Pinipray ko lang siya ng diagnostic prayer in the name of Jesus of Nazareth. Grabe. Nanginginig na yung katawan niya. Natumba na siya. Pero hindi naman siya ganyan before doing the diagnostic prayer. No? At nung narinig niya yung kalagahan ng sacrament, binubulungan ko siya na go to the sacrament. Because sacrament is a reception. By receiving the sacrament, you receive the grace of God. Yan ang sinasabi ko sa kanya. Ngayon, pupunta sila sa office natin. So, ang dami ng mga tao sa office natin to empower them. Sabi ng kasama natin na Adjud, nagkita daw mo dito sa Baclayon. So, nandun ang sinishare ko sa inyo ngayon. So, nagbago yung karakter niya, sabi ng kanyang kapatid. Nagbago talaga yung karakter niya. Dahil doon, may kutob na sila na itong nangyayari sa kanilang kapatid ay hindi ito natural. Okay? Hindi ito natural. So, kung ma-empower natin ang buong pamilya, ang dami nating matulungan. No? Ang dami nating ma-liberate, mga kapatid. Ang dami nating ma-empower. Ang dami nating ma-lead sa sacrament of grace. Hindi ma-lead sa atin. No? Let us lead the people of God to the Eucharist, to Jesus Christ. Yan ang dapat natin na gagawin, mga kapatid. Kung yan ang ating magagawa, ang daming mababago yung ating isipan, mababago yung ating pagkatao. Dahan-dahan, hindi po yun instant na transformation. Dahan-dahan mababago po tayo, dahan-dahan matransform po tayo, dahan-dahan we live in the grace of God. Dahan-dahan. Wala pong magic dyan, no? At sa pamagitan ng dasal natin sa prayer ng simbahan, malaking tulong po ito. At gayon po ay fiesta ni Saint Matthew, the Apostles, no? Isang martir. Inaalay niya yung buhay niya sa pagsunod ni Kristo. Ngayon, ang challenge ng Diyos sa atin ay dapat din natin susundin si Kristo. Kaya tulad sa pagsunod ni Saint Matthew, sinusunod niya si Kristo ng buong puso, buong tapang, buong kababaan ng loob, mga kapatid. At yung email? Wala si email. Ang mga bugas dito kasi nabasa. Nag-ulan. Meron kaming mga offer from the mountain, mga kapatid, na mga bigas. Umuulan ngayon. At maraming salamat sa inyong panunood, mga kapatid. At kita tayo sa Turil, Davao. Ang dami nang nag-message sa ating staff na excited na po sila. Dahil nung una ay hindi natuloy yung pagpunta natin sa Davao dahil ang daming mga hindrances. Pero ngayon, pagdasal natin na maganda yung panahon at maraming benefits sa katotohanan na isi-share natin sa inyong lahat. Maraming nag-comment, magbasa lang tayo ng ilang comment. Si Giselle Casinilio, asang Vinyo Father sa simbahan po sa Santo Rosario Parish. Si Jerk Carion, Orlac, Batak. Si Mitz Sirahum, watching from Kuala Lumpur, Malaysia.
Maayong hapon, Father. Buntag ka maabot. No? So, hapon na ang wapo katanaw sa itinerary sa orasa may maabot. At si Chuna Lastimosa nunod sa atin. Sinawi mi, hello Father, na ami karon sa imong office. Salamat. Salamat din sa nagpadala ng stars. This Father, na meet jud ka namo. Timing jud pag-abot namo sa Bohol. Nimo Miss Barbecuehan House ninyo sa Dao. Salamat. Si Brother Aldrin Bongkales. At si Chibi Awangan Banga Magaris. Pray my family, Father. So, isasali ko kayo sa aking misa. No? Lahat ng mga intention nyo, general na. Neresa Hawud, thank you, Father Darwin. Ivory Polinar, Father, maayong udto. No? Teresita Bolitik, Yusores Planteras, maayong hapon, Father Darwin. So, dito mga kapatid, makikita natin ang daming hinaharas ng demonyo kung meron talagang active na deliverance office. No? So, yung nangyari sa Diocese of Talibon ay palatandaan po yun. Kahit lang nagmimisa lang. So, yan ang mga palantandaan, mga kapatid, na merong spiritual harassment. Kung, just imagine within the Mass. At yan din nangyari sa akin noong merong 40 ka mga mahigit sa 40 ka mga batang lalaki, mga bata na hinaharas doon sa isang paaralan. Kailan sila nag-react, mga kapatid? Nung nagdaos ako ng misa. Yan po ay isa sa mga palatandaan na may totoong spiritual battle. Totoong spiritual harassment. Dahil yung pagsimula ng misa ay nag-react na yung mga bata. Bakit nag-react yung mga demonyo? Dahil yung misa ay pag-commemorate yon, pag-alala yon sa greatest pain of Jesus, the greatest suffering of Jesus, ang grabe niyang pag-aalay sa buong buhay niya para sa ating lahat. Yun po ay misa. At sa pamagitan ng misa, si Kristo na po yan, yung katawan ni Kristo, yung dugo ni Kristo ang ating ilaalay. Sa panahon ng misa, na-torture yung mga demonyo. Grabe yung torture yung mga demonyo. At dahil doon, nakita natin yung mga manifestation ng mga demonyo na hinaharas nila yung ibang mga estudyante. Pero itong nangyari sa Diocese of Talibon ay patunay po ito. Hindi naman lahat na nasaniban doon. May psychological fear yung iba. Dahil sa takot, nakita nila na merong hinaharas ng demonyo. So, dubli yung takot nila. Nanginginig sa takot. So, mga 10 siguro yung mga first 5 to first 10 yung dapat ang ma-process natin. And the rest of the students, the rest of the parents, the rest of the teachers need catechism po. Need catechism po. Okay? So, pupunta na ako sa office natin dahil ang daming naghihintay natin doon. At salamat sa mga nag-send sa atin ng stars. So, Din Giliena, maayong udto, Father, muanhi ka sa US, California. wala pa akong schedule sa US, no? Sa USA may schedule ako sa USA, unahan sa Agura, no? Hindi sa California, unahan sa Agura, USA. Doon tayo sa market pitching natin. Si Jerks Carion nanood sa atin. Si Dean Galiena nagpadala natin ng 50 stars. Si Naomi, see you, Father. At si Bernarda Barsabal nanood sa atin. At si Dante Abad, Father, muari ka sa Kaug Talibon. Well, adili ko manha pa. Lalo meron na dyan na mga exorcist. At nag-coordinate na din kami. Patuloy silang nagsagawa ng series of deliverance sa mga kasamahan natin, mga
mga kapatid natin dyan. So, Fighty Maria, tatak safety with a humble heart po. God bless.